All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Good morning everyone. Ako po ang inyong lingkod si Pastor Neng Makaday. Isang pribilehiyo po na nakasama po akong muli sa gawain ng St. Paul United Methodist Church through their prayer covenant. Ang teksto po na ating pagbabatayan ngayong maghapon o sa araw na to ay matatagpuan sa awit 45 verse 1 to 2. Sabi dito, kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kasaysayan. Sa lahat nga ng nilikha, makisig kang hindi hamak,
kapag nagtatalumpati pambihira kung mangusap, ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tuwina. Sa panahon natin noon, hindi ko na alam kung anong 19. Sa panahon natin noon, uso pa yung harana, nanghaharana. At syempre kapag nag-strum na yung gitara, tumunog na ang gitara, so ayan na talaga namang napakagandang pakinggan yung mga sinaunang awitin noon. At talagang pagbubuksan ng bintana at ng pintuan. Pero ngayon, dinadaan na lang sa karaoke at sama-samang mag-aawitan at happy-happy. Isa sa mga nakaka-inlove, yung meron kayong love song na tatatak sa isip at puso ninyong dalawang magkatipan o mag-asawa. Ano po ba yung mga love song ninyo? Alalahanin natin. Yan ang nagbibigay minsan ng kilig sa puso natin. Dito sa awit 45, ito'y awit ng pagmamahal o ng awit ng nagmamahal. Of course, in principle, ito ay ang the love of Christ and the church. Sabi nga sa Ephesians 5 verse 32, sabi, ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan na Kristo at sa Iglesia. Tayo bilang isang bridegroom, as a church, binigyan tayo ng Panginoon ng kumbaga, as we connect our life to Jesus as believer's heart, we have this believer's heart. Ang ating hari ay ang pumupuno. Pinagsama ito, nagsama, inadore natin ang kanyang mga kadakilaan, kinikilala, pinagsamba, nagsamba tayo and contemplating the goodness of God. Kung patuloy ang puso natin, nagpapatuloy sa pagtibok sa pag-ibig sa ating hari, hindi tayo tumitigil o hindi tayo titigil. At ang ating action and thoughts that can express in words. Kaya natututo tayong mag-compose ng kanta. Naghihimig o nagtutono tayo upang maipalabas ang nilalaman ng ating puso. Minsan sumasayaw, umiindak pa tayo kung minsan. Dahil sa tuwa, sa galak, dahil hindi mo ma-express ng salita. Kaya minsan nahihimig mo o yung ating body language ang kumikilos upang masabing tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Minsan pumapalakpak tayo, sumasayaw, umiindak, lumulundag sa tuwa. Dahil ito yung expression natin ng pagkilala at pag-uugnay natin sa ating dakilang hari bilang tayo'y nagmamahal sa Kanya. Sa awit 45 verse 2, makikita din natin yung masculinity. Sabi, ang kaskagisigan ng ating hari. Siya yung kakaiba. Mas makisig siya, flawless one. Sabi nga, he alone is a flawless one. Walang kapintasan. Makisig, maayos, at matatag, hindi matitinag. Hindi siya kailanman natitinag. At ayon sa Bible, sa 1 Peter 2 verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Diba? Itong ating hari. Kaya bilang connected tayo sa ating hari, makikita natin na sabi nga siya yung ating refuge. Aside from he is our bridegroom, we adore him, and yung ating sandigan, ang ating takbuhan, kung tayo ay naguguluhan, siya yung ating sumbungan. At sabi, magagandang pangungusap ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa ating mga minamahal, kasi kung nagmamahal ka, talaga namang makikita na puro matatamis, sabi nga, matatamis na salita at magagandang pangungusap. Nakakainganyo ang kanyang mga sinasabi. Pero, minsan, sabi nga, ang tao ay deceiving.
deceiving o deceiver. 'Di ba? Wag tayong mapadeceive sa matatamis na salita, kundi kaysa Panginoon lang tayo magtiwala dahil totoo yung kanyang sinasabi at hindi siya nagsisinungaling kailanman. At ito yung grasya na mararamdaman natin sa kanya. Damang-dama natin ang kanyang pagmamahal. We receive grace from His grace. From His grace through us ay mararamdaman nga natin yung kalinga ng Diyos sa atin. Kaya sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Sabi niya sa John 1:16, tumanggap tayo ng sunod-sunod na pagpapala. Ano yung sumusunod? Dahil natanggap natin yung grasya ng Diyos, rumaragas ang pagpapala. Yung hindi mo ine-expect na blessings, hindi mo ine-expect na itinugon ng Panginoon yung pangangailangan at ang mga panalangin natin. At dahil dito, patuloy tayong pinagpapala ng mga biyayang ito at hindi natin makakalimutan ang lahat ng ito. Kaya tayo natututong magpasalamat sa ating hari. Natututo tayong kumanta, magpuri dito sa aking lugar, dito sa Parola. Kapag gusto nilang mag-special number, kahit mga bata, pinapakanta ko. Dahil yun yung paraan nila upang makapagpuri sila sa Panginoon. Kundi maramdaman, no? Pati maramdaman din natin ang pagmamahal ng bawat isa sa ating Panginoon. Ephesians 1 verse 3, sabi, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung connection natin. Kaya, we must be proud dahil meron tayong connection kay Lord. May connection tayo sa Hari. Kung sa mga politicians natin dito, o sa mga establishment natin na may kakilala, mapa-hospital, mapa-gobyerno, opisina ng gobyerno, o sa bawat sangay ng gobyerno, what I mean, ay mabilis nga, no, dahil may connection kung kailangan natin yung mga taong ito, may kakilala tayo. Pero paano kung wala tayong connection, no? Mai-enter din ba tayo? Pero ma-entertain pero matagal naman, siguro ganun. Pero dito, sabi nga sa Panginoon, sabi nga ay dahil yung pagpapalang espiritual ay natanggap natin nang dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo at ipagpatuloy natin ang himig ng puso na pinuno ni Kristo ng kanyang dakilang pag-ibig. Tayo manalangin. Sa araw na to, Panginoon, muli po namin ipadadama sa inyo ang pag-ibig ng aming puso. Yun ay walang iba kundi ang awitan ka, pasalamatan ka, sambahin ka, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Panginoong Diyos, salamat sa grasya mo, salamat sa pagpapala, salamat sa pakikipag-isa po. Dahil po sa nakipag-isa kami, Panginoon, ay patuloy po naming nararamdaman ang pagpapalang kailanman ay hindi namin nakita sa aming kapwa, kundi sa iyo, Panginoon. Sa araw na to, kinukumit po namin ang buo naming araw at patuloy mo po kaming samahan sa anong nga po namin ginagawa, Panginoon. Salamat po ng marami sa kagalingan. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.